Mga kapatid, recap tayo ng mga maiinit na balita ngayong linggo. Lunes, miyembro ng Philippine Navy sugatan ng hampasin ng China Coast Guard habang nasa Ayungin Shoal. At tax at bank record si Vice President Sara Duterte, pinayagang ipasapina ng impeachment court. Martes, NBI Director Melvin Matibag nanindigang hindi lang basta banta, kundi planado at patuloy raw ang banta ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Sa araw ding yan, ipinatawag ni PBBM ang Chinese Ambassador to the Philippines kasunod ng nangyaring tensyon sa Ayungin Shoal. Miyerkules mga kapatid, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, hindi raw bababa sa 20 pangalan ang persons of interest ng NBI na posibleng makapagturo sa umano'y hitman ni VP Sara. At VP Sara nanguna naman sa huling presidential survey ng Pulse Asia. Huwebes, muling binomba ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na maghahatid lang sana ng langis at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Habang si PBBM naman gusto raw magkaroon ng reset ang relasyon ng Pilipinas at China. At ngayong Biyernes mga kapatid, ipatutupad na ang full alert status sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. At yan po ang ilan sa maiinit na update ngayong linggo. Para hindi mahuli sa mga balita mga kapatid, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at One PH at maging online sa account ng News 5 Everywhere. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.